panig ng Pilipinas. Narito ang mga pinakabagong balitang Red Cross. Ako si Maria Tecson para sa PRC News Flash. Kasalukuyang nagpupulong ang mga leader ng Philippine Red Cross sa pangunguna ni Chairman at CEO Dick Cordon tungkol sa sitwasyon ng mga naapektuhan ng Bagyong Marce at ang lagay ng mga lalawigan na dinaraanan ngayon ng Bagyong Nika. Aktibong inaalam ng mga Red Cross assessment teams ang mga kailangan ng bawat chapters para makapagbigay ng agarang tulong sa mga nasalanta. Habang kasalukuyang din nagsasagawa ng situation monitoring sa mga lugar na sinasalanta ngayon ng bagyo. Nitong November 11, nag-deploy na ang PRC ng humanitarian caravan patungong Isabela Aurora at Cagayan para sa antisipasyon sa epekto ng Bagyong Nika roon. Kasama sa caravan ang 2 water tanker, 2 food truck, cargo truck, 6x6 truck, rescue boat at 2 service vehicle. Kasama rin idineploy ng PRC, Water Search and Rescue Team at mga staff mula sa PRC Marikina at Rizal chapters para tumulong sa operasyon sa Aurora at Isabela. Abangan ang mga update sa Bagyong Nika at manatiling handa sa mga kaganapan sa ating paligid. Samantala, may ash emissions mula sa bunganga ng Bulkang Kanlaon. Nitong November 11 alas 9 ng umaga, nananatiling nasa alert level 2 ang bulkan sa kabila ng pagbuga nito ng abo. Ang Philippine Red Cross ay kasalukuyang minomonitor ang sitwasyon ng bulkan sa pakikipagtulungan sa PHIVOLCS. Ginanap ang pagpupulong para sa surgical module review sa pagitan ng Philippine Red Cross at Philippine College of Surgeons mula November 8 hanggang 10 sa PRC Subic Logistics Training Center sa Zambales. Layo nitong i-improve at i-update ang Emergency Field Hospital ng PRC na nangangailangan ng pagsusuri upang matiyak ang katatagan nito. Nasa mahigit 12 taon na ang pakikipag-ugnayan ng PRC at PCS na kapwa nagpapalitan ng expertise at logistics capacity. Ang mga volunteer doctors ay nanggagaling sa PCS habang ang PRC naman ay nagde-deploy ng medical tents at emergency field hospital. Bukod sa pagpapalitan ng kaalaman at karanasan, pinagsasama-sama rin ang kanilang mga logistic resources upang mas epektibong makapagbigay ng serbisyong medikal sa mga nangangailangan. Tinatag nila ang mahalagang ugnayan upang palakasin ang kanilang kapasidad sa pagtugon sa mga pangangailangang medikal, lalo na sa panahon ng mga sakuna at kalamidad. Ngayong taon, inulunsad ang Emergency Field Hospital Improvement Project na suportado ng Canadian Red Cross upang i-update ang Emergency Field Hospital capacity at para mapabuti ang kahandaan at kakayahang tumugon nito. Sa ganitong paraan, ang kolaborasyon ng PRC at PCS ay nagiging mahalagang hakbang tungo sa mas matibay at inklusibong serbisyong medikal para sa lahat, lalo na sa mga lugar na mahirap abutin at mga komunidad na labis na naaapektuhan ng mga kalamidad. Sa mga interesadong kumpanya at mga individual mula sa Laguna at Cebu, kayo ay inanayahang matuto ng first aid. Ang mga training ay DOLE, DOT at DOH recognized at maaaring magamit sa trabaho bilang karagdagang kaalaman. Ang PRC Cebu chapter ay magbubukas ng training para sa Occupational First Aid and Basic Life Support with AED mula November 13 hanggang 14 sa Rublin Hotel Capital Site at Standard First Aid and Basic Life Support with AED naman mula November 18 hanggang 21 na gaganapin sa Philippine Red Cross Training Center, Hagobyao, Mandaue. Maaaring tumawag sa 0956-229-7675 o mag-email sa prceemstrainings.cebu@gmail.com para sa mga detalye. Kung ikaw naman ay taga Laguna, ang PRC Laguna Chapter Sinaloan Branch ay bukas para sa mga interesadong matuto ng Standard First Aid and BLS CPR with AED training mula November 19 hanggang 22 at Occupational First Aid and BLS CPR with AED training mula November 28 hanggang 29. Ang parehong kurso ay accredited ng DOLE at DOT. Gaganapin ang training sa PRC Laguna Sinaloan Office sa 2nd floor Municipal Government of Sinaloan, L. De Leon Street, Barangay Wawa, Sinaloan, Laguna. Matuto ng first aid at maging parte ng solusyon. Dahil sa severe tropical storm Christine, libu-libong pamilya sa buong bansa ang nawalan ng tirahan at pinagkaitan ng pangunahing pangailangan at kabuhayan. Ang pagtugon ng Philippine Red Cross at pagbibigay ng tulong ay umabot na sa mahigit 30,000 apektadong katao. At sa inyong donasyon, marami pa kaming maaabutan ng tulong. Samahan kami at ang Philippine Red Cross Ambassador na si Catriona Gray sa pag-donate at pagsuporta sa mga komunidad na nangangailangan. Hi everyone, I'm Catriona Gray and I'm a proud ambassador of the Philippine Red Cross.
As many of you know, our nation is once again facing challenging times as severe tropical storm Christine has left many of our fellow Filipinos in dire need. Homes, communities, and lives have been deeply affected, and for many, the journey to recovery is just beginning. The Philippine Red Cross has been on the ground since day one, providing essential support like rescue, ready-to-eat hot meals, clean potable water, medical assistance, psychological first aid, and much more. But to sustain these vital efforts, we need your help. Your donation, no matter the size, will go a long way in helping families rebuild their lives and restoring hope. Please donate to the Philippine Red Cross. You can do so through the following bank accounts. And you may also visit the Philippine Red Cross on Facebook for more ways to help. Together, we can make a difference and show our support to our most vulnerable kababayans. Thank you so much for standing with your Philippine Red Cross and with our countrymen in this time of need. God bless you. Sa mga sugid naming manonood ng PRC News Flash, tumutok sa Philippine Red Cross Facebook page, Instagram, X, TikTok, at mapapanood din kami sa YouTube channel ng Philippine Red Cross. Abangan ang mga update at maging konektado sa PRC News Flash para sa mga napapanahong balitang Red Cross. Kung ikaw ay may kusang loob, malasakit at kapwa-tao, at gusto mong maging volunteer sa Red Cross, pumunta lamang sa pinakamalapit na chapter sa inyong lugar. At tumawag naman sa Hotline 143 para sa mga emergencies. At yan, ang pinakabagong balita mula sa PRC. Ako si Maria Texon para sa PRC News Flash.